kami nilulunod sa baha ng inyong kasalanan. Kami nagbabayad ng buwis, pinaghirapan dugot, pawis, ngunit bakit ninanakaw lang? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Ano kayang pakiramdam ng kontraktor na nakaupo sa mamahaling kotse, habang ang mga bata lumulusong sa baha para lang makapasok sa eskwela? Ano kayang pakiramdam habang stay kang nasa hapag, samantalang kami gutom, ang pagkain ay lumulutang sa baha? Ano kayang pakiramdam habang kayo'y nakahiga sa yaman? Kami nagsisiksikan, kami nilulunod sa baha ng inyong kasalanan. Kami nagbabayad ng buwis, pinaghirapan dugot, pawis, ngunit bakit ninanakaw lang? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Ano kayang pakiramdam ng kontraktor na nakaupo sa mamahaling kotse, habang ang mga bata lumulusong sa baha para lang makapasok sa eskwela? Ano kayang pakiramdam habang stay kang nasa hapag, samantalang kami gutom, ang pagkain ay lumulutang sa baha? Laundry Council na ipa-freeze. Yung galawan ng mga tanga at bida rito, walang iba kung hindi si Acting Mayor Baste Duterte, ang duwag na umiiwas pero sanay sa diversion tactic para itago ang sariling kaduwagan at kapalpakan. Magandang araw mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Melia Preax. Ngayon araw na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong eksena sa political circus, kung saan imbes na harapin ang issue, naghahanap na naman ng bagong away para mailihis ang atensyon ng publiko. Ang bida sa kwento, si Sebastian Baste Duterte ng Davao City, na matapos mapahiya sa social media sa hindi niya pagsipot sa boxing match laban kay General Torre. Ngayon, si House Speaker Martin Romualdez naman ang kanyang pinupuntirya. Ayon sa mga political observers, malinaw ang pattern: kapag hindi kayang tapatan ang nagawa ng kalaban, banata na lang ang aligasyon na nag-aambisyon sa mas mataas na posisyon. Pero sino ba talaga si Baste Duterte? Dating tambay lang naman at pasaway na black sheep ng pamilya Duterte, bilang nakaupong mayor nang walang kahit anong karanasan sa pamumuno. Zero track record sa public service, puro apelyido lang ang puhunan. Tulad ng tatay at mga kapatid, mahilig maghamon, pero atras pag oras na, dapat itong patunayan. Puro tahol, hindi nangangagat.
sa kanyang podcast na Basta Dabawenyo. Tinawag pa niyang pinakamahina ang administrasyon ni PBBM. Pero teka, huwag nating kalimutan na sa termino ng tatay niya, nagkandaleche. Totoo nga ang chismis, naglalabasan nga talaga ang Ang Pilipinas, bilyon-bilyon confidential fund na walang malinaw na paliwanag. Sounds family. Patong-patong na utang na iniwan sa bayan, bentahan ng teritoryo at pagkalubog ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba panay putak ng putak itong si Baste Duterte? Simple, nababanggit na ang pangalan ng pamilya niya sa mga investigasyon. Mula sa tagong yaman ni Digong hanggang sa joint account at confidential fund. Samantala sa Davao, ilang taon nang problema ang baha. Flood control project daw, pero bilyon-bilyon ang pondo. Baha pa rin. Nasaan ang pera? Walang malinaw na sagot. At dahil hindi kayang direktang tirahin si PBBM, si Romualdez ang ginagawang punching bag. Kita ng lahat. Obvious na diversion lang para takpan ang sariling kapalpakan. Trying hard, maging relevant, pero sa mata ng tao, duwag at supot. Mga kababayan, sa politika, mahalaga ang tibay ng loob at malinaw na track record. Hindi puro drama, podcast at diversion tactics. Dahil sa huli, ang taong walang ginawa para sa bayan, kahit anong paninira sa iba, hindi mababawi ang katotohanan. Sablay ka, Mayor Baste Duterte. Ito po ang inyong lingkod, naghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang inuurungan at siguradong walang takot sa katotohanan. Ransom lang ako sumahod ng ganito, tol. Maganda kayo sa 21. Di bala pakakalating ko. Pera. Saan dami niyan sa? Pasahod ni Ransom. Tol, yung ano? Ransom lang ako sumahod ng ganito, tol. Maganda kayo sa 21. Di bala pakakalating ko. Pera. Na nakikiusap kayo na papanagutin itong mga taong ito. We'll make sure we'll make them pay. Meron ng humigit kumulang 100 mga I think kabataan na husto ang gulang, no? Na nasa poder ng alagad ng batas. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, o sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. Pagsisisihan nila yan. With due respect sa mga realista. Okay naman sila sa Luneta. Okay naman sila sa Liwasan. Okay naman sila sa EDSA. Bakit para mga addict tong mga nandito? Utak addict yan eh. Utak talangka yan eh. Yan, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. Nag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Paano nagngangalang Peng?